record. Okay, game. Ayun, so nagbabalik tayo ngayon. Bali nakadalawa na tayong entry. Ngayon, tutuloy natin sa pangatlo. Nauna na tayo dun sa entry, I think entry number 4 ba yun? Tsaka 6, no? Ayun, so ngayon yung next entry, hindi namin alam. So si Sir John ang may alam, papakita niya sa atin. Next entry natin. Ayan, lalabas na siya niya. Number 14. Ayun. So, Sir Kevin, start na po. Ayun, so medyo familiar ako dito, yung Leo. Ito kasi, no, sobrang, to be honest, nagandaan talaga ako dito sa picture na to kasi very detailed yung kit na gamit. So aesthetics-wise talagang panalo. Tapos very appropriate at fitting yung background nung mismong unit. So jungle, so it's a warfare setup, ganyan. And then, as usual, even sa anime kasi laging damage yung Leo eh. So maganda na pinakita na alis na kamay, ganyan. So ayun, yung details-wise, yung mismong kit, and at the same time, very appropriate yung background. Yung lighting, kita yung details, na-emphasize yung unit. And yun, yung mismong photo, it tells a lot of story. So, panalo talaga to sa akin. Yeah, thank you. Galing, ganda ng shot na to. Ganda nung ano. Galing nga. Next, Sir Parang... Mark. Ay, Sir Raymond pala. Sorry. Okay, oo. Iniisip ko kung ano itong tubo na to nasa likod niya eh. Pero parang ang galing nung magaling yung imagination niya sa paggamit ng mga elements eh. Gumamit siya ng bakal, tapos at the same time parang nasa jungle. Pati yung scale ng mga damo or itong mga halaman parang sakto sa sa scale niya ng 1:144 eh. Sa actual. Sakto siya eh. Ang ano ko lang dito, una, parang yung istorya ng pagkatanggal ng kamay. Kasi kung matatanggal ang kamay nito, ang bagsak ng kamay niya, feeling ko hindi dapat ganito eh. Siguro dapat the other way around. Yung connection yun lang isa sa parang medyo tanong dito. Parang sir, parang ang ibig mo sabihin parang yung pagkabagsak ng kamay ng Leo parang medyo taliwas, di ba? Usually pag bumabagsak yung kamay, lang eh. Malapit na sa katawan niya, di ba? Diretso lang, di ba? Diretso lang. Pwede na lang kasi usually, di ba, ang nagiging reason ba natanggal ang part ng isang Gundam, nabali siya o na beam saber. So siguro, given na yung parang natapos na yung scene na yun nga lang, ang ko lang dito, ang bagsak ng kamay niya kasi parang pataob eh. Dapat kung babagsak ang kamay, di ba dapat pa ganun eh. Yun lang din ang ko diyan. Yun lang parang tanong ko diyan. Pero yung posing, okay naman eh. Parang nakita mo na parang tinamaan na siya eh. Yung bagsak lang ng kamay ang isang ko diyan, yun yung parang medyo hindi lang masyadong kumonek. Saka yung shield, paano siya tumusok dun? Kung makapansin niyo itong tumusok sa itong shield tumusok sa halaman. Oo, doon sa likod. Parang sabi ko, paano siya kaya doon? Paano siya nadala doon? Overall composition, maganda siya. Yung yung pino-project lang niya ang medyo doon na ako parang may konting comment. Kung ano yung story nung pagkatanggal ng kamay niya, saka yung pagkadikit na shield doon sa likod. Kung ano ang klaseng impact ang tumama sa kanya para maging para makita ko ano nangyari. Kasi usually dapat sa toy photography, isa yun eh. Para sa toy photography kasi dapat meron siyang pino-project na story. Yun lang naman. Pero overall composition, okay siya. Background, subject, pati nga yung details, wala akong masabi. Kita-kita yung details dun sa picture. Okay, yun lang for me. Talagang mahigpit si Sir Raymond sa talaga. Next time, pag sasali tayo, dapat pulidong-pulido para lahat ng details, ha? May sense ba kung lalagay ko yung dito or baka teka, baka hindi pantay yung kamay, baka mapansin si Sir Raymond to. Photography error.
Oh, Yung mga lang yan parang based yan doon sa story parang sa mga TV show with all due respect, 'di ba, may isang channel yung nababash yung yung mali yung pagkaalagay ng tubo. Yung yung kay Alden, yung baril niya, kahit walang scope, pero sa scene merong Yung mga ganong ganun film din. error, very crucial sila. Ayun, so I think si Sir Mark ready na Sir rin Mark? mag-comment. Ay. Nung nakita ko to, ang una pumasok sa isip ko to after war Yung talagang kumbaga yung nangyari, naging abandonado yung mga itong unit na to Parang naalala ko din sa sa Gundam 00. Di ba meron ganun din? Yung mga yung ata yung 00 ata doon parang naging abandonado or movie yun. Or sa series. Sa season 2 yun. Season 2 na sa'yo. Yung ending yata yun, hindi ako nagkakamali. Oo, yung umpisa nung yung team niya, maganda siya. First, nakuha naman yung niya, yung focus sa figure. Yung nga lang, hindi ko lang, tsaka yung kulay niya, battle damage at tsaka weather. Yung nga lang, sabi hindi ko masyadong mag-gets yung yung sa likod niya bakal. Ano ba, nabagsakan ba siya? O nadaganan ba? Kung nadaganan siguro, pwede pa ma-justify ko to Mukha siyang may sinesave na parang mga tao sa baba. Yun, kasi parang tangga niya yung likod niya dun sa na lalaglag na debris. Parang yung nakikita kong sinalo niya sa likod, no, Sir Kev? Oo. Tapos siguro may mga tao sa baba na parang kids, ganon. Oo. Pag nakikita ko ng figure na ito, nagiging nostalgic Gundam Wing Gundam Wing nagkakalam na rin yung edad. maganda yung pangakakuha niya. Yung blend ng blend and lighting, tsaka yung ginamit niya na elements, okay na okay sa akin. Yung medyo medyo questionable lang sa akin yun. Kamukha nung nakita ni Sir, yung kamay. Kung bumagsak nga siya, masyadong malayo. Unless kung may yan. Halimbawa kung naputulan siya ng kamay dahil may ginamitan ba siya ng sword or beam saber, mga ganon. Pwede pa Tsaka Tsaka yung pagkakita ko doon sa kamay, wala siyang halong yung parang damage siya, parang gano'n. Parang parang naputol lang gano'n Pero for me, okay siya. Okay na rin siya. Kahit paano. Talagang natural pakakakuha. Medyo medyo nabitin lang ako doon sa kamay na yun. Pero overall, pasok si sa akin. Maganda yung shot. Maganda yung pagkaano. Sorry sa nag-entry nito kung ma-misinterpret man namin yung story na gusto niyang ipakita dito. Pero para sa amin siguro, parang nabagsakan lang siguro talaga siya ng kaya natanggal yung kamay niya. Pero maganda yung shot. May sense naman kasi yung yung sabi nga ni Sir Mark, parang after war na siguro. Maganda rin pagkakapaint ng yung niya. Para siya na luma na Oo. Galing. Parang parang dating base na inabando na tapos tumubo yung mga nagka-vegetation yung lugar parang ganoon Galing. Parang ang nakikita ko diyan parang abandonadong military base yan or facility na inabandona after the war tapos tumubo yung nagkaroon ng vegetation, parang yung pakakaintindi ko diyan I think okay na tayo, sir. Wait lang po. Nawala boss Rim. Nangyari. Ayun, so habang nawala, I think yung mga judges pwede ring makapag-set na ng scores for this entry. Ay, okay. Yung score ko po nilalagay ko separate sa akin dito sa kasi okay lang kung wala pang pre-judgment or lalo na doon ako kasi nakapag-score na ako kanina and then yung iba kasing judges para lang sa kaalaman ng currently nag-score talaga sila para doon ako din naman
if ever may makita akong disparity sa mga comments nila, and then pwede ko naman i-adjust yung score ko kasi pwede kasing, ito yung purpose kasi ng video na pinag-uusapan namin ngayon, para pwedeng, baka may nakita yung ibang judge na hindi mo nakita. So, pwede mong i-adjust yung score. Actually, maganda itong idea na to na right on the spot, nag-scoring tayo. If ever na may changes, madali natin siya mapapalitan. Yes. Kung sakali man na, yun nga, may, gaya ngayon, sina Sir Rain talagang very, critical sa mga details talaga at saka sa posing. Doon nagka-problem yata, nag-hang daw yung Zoom niya. Oo. Ayun. Wait natin, 5 minutes. Ana? Wait natin 5 Post minutes record. so proceed na po tayo. Ay, feeling ko mabilis lang naman 'yon, yung Ay, by the way, Sir Jan, yung yung Zoom mo ba wala siyang time limit ba? Meron po. Meron Mga ilang 40 minutes? minutes kaya nagano tayo 40 minutes din siya, sir. Kaya yun, feeling hindi na kaya ng 40 minutes. Lalo na nakakatatlo na rin tayo. Oo. Palagay natin Yun. siguro kada 40 minutes 3, 4. Pwede. May mga intro pa kasi tayo kanina kaya nagtagal. Mahaba pa yan natin kanina eh. May Hindi na tayo mga tayo tumagal sa intro natin. So if ever ako na yung gagawa ng Zoom meeting later kung maubos yung 40 minutes para unli na. Ayun. All may pang subscribe. Oo nga, Sir Keps, Ngayon pala sa school pag ginagamit yan. Asan na? I think wala pa siya. Pero nag-seen na siya dun sa chat. Baka nagkabag yung niya, yung Zoom niya. Nag-hang yata eh. Teka na ba? Hit ka ng app niyan, bro. Pag inalis mo sa Zoom, kasi nag-FB ka, mag-off cam ka. Okay. Mabagal dito sa laptop kaya umalis na ako eh. Ako sa Zoom, sa mobile ako eh. Sa scoring sa laptop. Laptop, okay. Sige, ganun na lang kung sakali. Sorry sa nawala kami kasi may konti na lang technical issues. Technical problem. Next tayo na. Alam mo na nung Yan sa live. Yaman talaga. RK. Next entry. Entry number 9. Ayun. Yun. Barbie. Si Ayun, si Barbie. Si Barbie. Ayun, so ito naman, isa rin tong weathered na gunpla. Tapos, so very familiar ang marami dito, si Barbatos Lupus Rex. Ayan, yung dating kasi sa akin nito parang nagpapaano siya. Kung naisip, parang kasi nag-stick siya sa theme niya na Wolf King kasi yung concept ni Barbatos Lupus Rex. Then yung pose niya parang werewolf. Kaso, yung nagkatalo lang talaga dun sa, since nababanggit din yung mga sa backgrounding, gano'n. Yung appropriation ng background. Siguro mas maganda kung full moon. Tapos medyo gabi setting. Parang yung rise ng werewolf. Gano'n. Kasi maganda yung pagkaka-weather nung kit eh. At the same time, ayun, yung nakikita mo naman yung intention dun sa post ng kit. Pati yung daliri, very detailed. Parang kakatapos niya lang mag-lunch ng isang graze. Gano'n. Overall, bloody fingers. Post, yung intention nandun, yun nga lang yung appropriation ng background. Kung pwede sigurong gabi to, and then kung merong parang moon effect na nasisinagan. Yan lang yung aking comment. Okay. And next, ito na, Sir Raymond. Okay. Ayun na. Para ako'y Simon Cowell dito. Okay.
Ayun, yun din. Parang kagaya ng sabi ni Bro Guts na parang yung background. Kasi kung doon sa mga nakapanood ng series, alam natin usually ang settings ni Barbatos kung hindi na sa desert. Although na gano'n naman siya sa space. Pumunta rin naman siya sa space eh. Pero parang more on ruins eh. Yung sa Mars kasi sila eh. Oo, Mars. Diba? Usually sa Mars, puro mga buhangin eh. Red Sun, mga ganun. Oo. Ngayon, okay naman siya dito. Yun nga lang, parang ang question ko lang dito kung ano ba to, may kaaway ba siya na nagagalit or kasi parang ang titingnan mo dito parang parang tinitingnan niya yung araw dahil doon sa background, yung flow ng sunlight parang padiretso. Akala mo dumidiretso doon sa site niya. Yung purpose ng post, yun lang ang isang sa question ko. Pero yung post, okay. Ang medyo parang nakulangan na ako dito sa yung banda dito sa binti niya. Itong isang binti niya na kung nakatingin tayo dito sa bandang right, yung parang bilang nag-curve eh. Oo. Yung ganun nga. Oo. Yung impact, ang style niya dito parang naka-standby na pwedeng may inaabangan or nagre-react or para siguro something na nagwawala dito sa dito sa dating nung post niya. Parang yun nga yung mga werewolf parang transform lang ganun. So okay. Oo, yung upper part okay. Pagdating lang dito sa legs, yun lang. Parang dito lang lalo na dito sa bandang paa niya. Yung flow lang, parang ang dating kasi parang dumiretso siya tapos pagdating dito sa bandang toe niya, lumubog eh. Yun lang naman ang ko diyan. Saka yun lang, yung sana yung blending lang ng background. Siguro baka merong mas magandang background na pwedeng pagpwestuhan nito. Pero sa details, kita mo naman yung flow ng mata na parang akala mo may tinitingnan siya sa taas. Medyo nakaka-distract lang ng konti yung halaman. Doon sa overall. Yun lang naman for me. Okay. Thank you, Sir Raymond. Tagang good luck sa mga susunod na entries, ha? Sir Mark, next. Yung figure, maganda yung pakaka-shot niya eh. Yung si Barbatos. Dito ko yan, yung details niya, yung weather niya, tsaka yung paint job do sa kamay niya, yung para siguro bloodihan siguro. Yung nga lang, like sinabi ni na Sir Rhyme tsaka ni Sir Kevin, medyo off lang dito yung yung background. Hindi na-complement yung post ng figure. Kasi parang nga sabi nga ni Sir Kevin, parang kakatapos na makipagbakbakan or kumain. Yung nga lang, mas bagay siguro dito yung nga like yung kamukha kanina, it's either battleground or yung Bloody Moon na nasa disyerto. Mas bagay sa kanya. Tapos ninagyan pa ng konting sana tapos yung mata niya kung na-edit pa niya ng konti na para naka-berserk mode yung Kasi kilala si Barbatos Lupus Rex pag nagbe-berserk yun eh. Doon siya mas lalong kilala eh. Yun lang. Pero yung post ng okay naman siya eh. Nagkatalo lang yung background. Yung tsaka kung ano yung purpose niya talaga eh. Kung yung background gano'n lang daw kay battle kay kay mga ruins, bagay na bagay doon. Kung hindi makukuha do sa Blood Moon eh. Bagay na bagay doon or full moon. Kung hindi siya nakuha sa full moon kay lang sana ruins lang. Pwede, bagay na bagay siya doon. Kasi kung titignan mo yung itsura niya weather tsaka battle damage eh. Meron siya mga dark meron siya mga maiitim na parts eh. Halatang parang siya battle weather siya. Parang gano'n. So, yun lang. Okay. So, I think Thank you, Sir Mark. Okay na tayo doon? Yes, sir. Entry na tayo. Okay. Dito tayo sa next entry. So, nakakapat na tayo. Yan. Ano kaya yung pang-5? Hindi na lang. Next entry natin. Mahati na natin.
Next entry natin, yung winner ng community votes, si Faiz. Ayun. And, ayan. Kevin. Ayun, so ito kasi parang yung definition ng rider di ba? Yung Kamen Rider. Yung motor nila, yung isa sa highlight ng show, di ba? Kahit anong series naman yata, meron talaga silang designated motorcycles. And then, parang feel good yung mismong picture. And then, very lifelike yung pinapalabas niyang concept. So parang wala siya sa laban. Parang ano lang. Kumbaga sa magazine, ito yung lifestyle section. Tapos, post siya na parang pinata lang. Parang, kumbaga ito yung mga pinapalabas silang pictures sa mga opening. Okay? So, and then, in terms of details, ayun, yung maganda na nakuha naman yung mga details ng motor. Saka yung mismong Kamen Rider. In fact, by the way, Sir Kevin, ang tawag dyan sa line na yan, ano yan, SIC. Ang tawag dyan, ang line niya yan. Kaya kung makikita mo para medyo iba yung itsura nila doon sa figure arts. Oo nga, parang iba nga sila. Kaya pala, ibang line pala siya. SIC. At medyo malaki sila, SIC yan. Sa may pag-diecast yan. At SIC meaning, Super Imaginative Chogokin. Yung mga nauna. Ngayon, iba na ngayon Super Imaginative Coliseum na yata ngayon. So yun pala yung Info lang. Oo, at least, di ba? So ngayon, mas naintindihan natin. Kaya pala very detailed talaga yung unit. Yan, so kita naman yung mga, dahil sa lighting na rin yan kaya kita yung mga, even the tiniest details nakalabas. So talagang nasulit at napakita yung beauty at elegance ng kit. Yan, so yun lang yung aking comment. Thank you so much. At ko lang doon sa sinasabi ni Sir Kevin, parang feel good, something ganun. Chill lang, parang ganun. Next, the Rain. Parang ito yung nagbakasyon sa nagbakasyon sa probinsya yun. Ako parang tingin ko, namimikap ng chicks Next, Sir Rain. Naku, yun. Si Peko na naman yun, special mention na naman. Special mention si Peko. Ayun, okay. Okay na. Bali ito, yung subject naman, nag-blend naman siya dun sa nag-blend siya dun sa background. Ang ano lang dito, parang ang tingin ko dito parang pinatong to somewhere sa isang yung isang platform kasi parang hindi lang masyadong kumanik yung platform doon sa nature sa background Yun lang isa sa naging comment ko doon. Pero kung titingnan mo naman sa upper part, mukhang kumanik naman siya. Yung dito lang, parang ang nangyayari lang, may platform lang siya. Siguro ang pwedeng explanation dito, medyo kaangat lang yung platform kung saan nakatungtong motor. Tapos, ang second na comment ko dito, kasi nakasandal siya dito sa, di ba? Nakasandal siya dito sa motorcycle niya. Kaya lang, hinahanap ko yung stand. Kasi paano tumayo tong motor? Kasi usually, di ba, pag sumasandal ka sa motor, yung kicks, ano ba tawag doon? Yung sa paa ng motor. Para tumayo yung motor. Ano po yan siguro? Yung paa niya. Banda? Yung paa niya siguro yun yung pinakastand ng motor. Parang binalas na dun sa motor yung katawan. Pero in reality, paano kung gagawin natin yun? Ang bigat yata nun. Kung sasandal tayo, kung tayo yung paa natin ang magiging tungkod ng motor. Or possible siguro sir, baka yung size niya baka natakpan sa sa paa. Pero parang hindi. Actually, hinahanap ko siya Kung titingnan niyo dito sa bilog, pag ganun, wala dapat, di ba dapat wala, di ba dapat makikita siya doon? Kahit paano litaw yung stand kasi pa-side siya Unlike doon sa paa, straight lang siya Kahit paano makikita yung stand kahit ng konti doon sa baba Pero siguro sa paa, yun lang din ang ano ko doon. Yung niya, pinaka-stand niya para sa akin. Yun lang. Yung paa, Pero in reality kasi, bago tayo sumandal sa motor, alam ko ibababa muna natin yung Ibababa muna natin yung dito sa Parang ganito ba dapat? Pose? Ganyan. Parang ganyan, no? Oo. Kumbaga parang nakalinya Kasi imagine mo kung nakasandal ka sa motor, tapos yung motor walang kickstand na nakababa, parang nilalabanan mo yung weight ng motor
Kaya in reality, parang medyo yun lang naman ang parang comment ko dun. Na parang nakasandal siya, katapos paa niya ang pinangtutukod, parang ano yun, parang medyo mahirap in reality, Dapat ganyan ka-relax, sino no? yung mga nagbomotor, oo, parang mahirap, hindi ganun mangyari sa reality nung doon sa motorcycle niya. Pero yung upper part, upper body naman, okay naman siya dito. Kasi parang naman mukhang kala mo nag-e-emote to parang nagre-reflect siya dun sa something yun lang naman so far. Ay hindi, saka yung yung kurba ng niya. Kung nakapark itong motor, parang masyado dapat usually yung iba parang kinurb niya ng konti para mas convincing yung pagkakapark ng motor. Kasi parang diretso-diretso Yun lang naman ang ko diyan. Yun lang naman ang comment ko diyan sa Pero composition okay naman siya, background blending okay lang. Yung lang talaga, yung connectivity ng platform papunta sa background. Siguro parang yun lang ang medyo hinahanap ko pa ng konti. Yun lang naman. Okay? Okay. So I Thank you, think Raymond. nakapag-comment na rin si Boss Mark. Okay. Sir Mark, may tatagpag ka pa ba? Nag-comment ka na kasi kanina. Okay, yung yung maganda yung pagkakakuha niya di ko masyado makita yung stand maganda yung nakuha niyang background Parang nag-unwind muna siya. Parang nag-unwind yung 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 pagkakakuha nito parang hindi elevated, medyo medyo mataas yung yung figure Hindi siya medyo nakababa. Siguro kung pinost niya sa may sa may pedestrian or sa mismong semento, mas okay na okay siya. Kasi parang pinato sa may sa may parang bato na upuan niya or mesa sa park Kasi masyadong mataas yung niya yung figure Tsaka pangalawa, yung sabi na rin ni Sir, yung autobagin masyadong diretso nga. In reality. Tsaka tila mo, kung hawak niya yung manubela Pero since motor yan, kahit usually pag nakikita pag pinaparada yung mga motor, usually naka-side yung manubela hindi straight. Unless lang kung meron yung stand yung motor. Yun, pwede siya may stand ng direkto nun. Yun. Tapos nga yung niya, yung parang stand niya, wala, hindi siya litaw. So medyo ko doon. Kasi kung nakikita mo si Vice, pero parang medyo nakaupo siya ng konti sa niya sa mismong upuan ng nung motor Yung pero maganda yung niya. Natural yung niya, yung kuha niya. Yung details ng SIC, litaw na litaw. Ewan ko lang kung ito ba yung bagong hindi, parang yung dati pang SIC ito. Litaw na yung details from the rider hanggang sa motor mismo. Yung medyo nalo na ako doon sa niya, doon sa kung talaga pagkakapos yun. Medyo doon ako nakulangan kung wala siyang stand Tsaka yung medyo masyadong elevated yung niya, pagkakakuha. So yun. Wait lang po Kasi sorry nag-submit kasi siya ng 3 picture ng BTS. So tinitingnan ko yung ibang kasi nag-pick lang ako ng isa kada entry ng isang BTS. So tinignan ko ibang BTS niya. Meron siyang stand. Sorry po doon sa nag-submit Ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Wait lang. Sige. Nasaan na ba? Bali may angulo nakita yung niya, yung stand ng motor. Oo, meron. Meron siyang stand. Kaya importante may importante talaga may BTS para ma-justify na magkaroon ng justification mga gawa nila. Oo. So, i-share ko yung BTS. Wait lang. Favorite ba? Para favorite mo yan, Sir Jan? Favorite mo yan? K-pop group? BTS? Oo. BTS daw. Di. Girlfriend ko. Shoutout sa girlfriend. Oo. Baka nasa kabilang angulo yung yung stand. Nakita, naka-share na po ba? Oo, baka. Yun. Yun. Ayun. Pero Ay, sorry. Zoom lang natin. Pero yung mismong kit ay dun sa picture kasi hindi litaw talaga. Siguro nung pagkakakuha niyo dyan
Yung baka kuha niya dyan yan, no, sir, dyan, nakatayo siya, no. Kasi tsaka yung platform hindi semento eh. Ano yan, parang kahoy ba yan o bakal? Para siyang Iba yung pinalabasan doon sa playground final, lang, ano? Alam niyo sa mga playground na parang table siguro. Para ceramic or either instant way, niya. yun. Baka natakpan lang nung nung mismo paa. kanina. Sorry. Oo. Sorry po doon sa nag-submit. Okay. So, Hindi namin nakita agad. Oo. Di namin nakita binabawi namin ang ating mga sinabi. Oo, binabawi namin. Hindi, pero ano lang. Oo, yun pala. Yung, siguro word of caution na lang din in the future. Kasi parang Next time. possible na nga naman, misleading ng konti yung dun sa Pero kung merong siyang stand, ayun, mainam. Ayun na. Siguro At least invalid yung sa manubela, yung preference, di ba? Yung parang dapat naka-side. Medyo naka-side lang siguro nun. Para mukhang natural talaga siya. Yun lang naman. Okay? Oo. So either way, Wala nagmo-motor sa atin dito, no? Kevin, ikaw na yung tumawag ba? Ikaw na mag-share ng link. Oo, sige. So I think oras na... Even though di ako nagmumotor, pero mahilig ako sa motor. Ayun, Natin yung link. may sinend ako